Samantala, napanatili po ng Bagyong Helen ang taglay nitong lakas habang tinataak ang direksyon patungo sa West Philippine Sea. Sa satellite image ng Weather Central, makikitang sakop pa rin ng bagyo ang ilang bahagi ng Luzon sa ngayon at nakataas pa rin po ang signal number 2 sa Batanes Group of Islands. At Cagayan, kabilang po ang Calayan at Babuyan Group of Islands. Sa Ilocos Norte, Kalinga, Apayao at Abra. Signal number 1 naman po sa Isabela, Northern Aurora, sa Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Pangasinan at La Union. Sa pinakauling taya ng Pag-asa, namata ng bagyo sa layong 90 kilometers sa ilaga ng Lawag, Ilocos Norte. Taglay nitong lakas ng hangin 75 kph at bugsong aabot sa 90 kph. Base sa storm track ng Weather Central, posibleng madaling araw bukas ay tuluyan ng makalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Pero dahil sa dadaanan sa karagatan, posible itong lalong lumakas. Patuloy naman itong paigtingin ang hanging habagat na siya magdadala ng pagulan lalo sa Luzon. Kabilang po ang Metro Manila. At sa mapa pong yan, yung mga bahaging kulay dilaw habang yung pula, yung pong mga lugar na makakaranas ng pagulan. Bukas magiging maulan pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila naman po ay pagandaan po muli ang pagbuhos ng ulan mula umaga hanggang gabi. Ang Kalakang Visayas ay makakaranas naman ng maliwalas na panahon na may mahinang pagulan. Ganyan din po ang mararanasan sa bahagi po ng Mindanao. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Sa pusong ito ay makakausap po natin si Ginoong Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon po, Ginoong Perez. Magandang hapon din po, Jiggy. At sa ngayon po ba, kumusta po ang monitoring nyo sa mga sandaling ito dito po sa Bagyong Helen? Jiggy, nakalagpas na nga ng landmass ng Ilocos Norte ang sentro ng Bagyo Helen. At ngayong hapon, ito ay tinatayang nasa 90 kilometers north ng Lawag City. Nasa dagat na ito sa pagitan ng Ilocos Norte at Babuyan at Calayan Group of Island at inaasahan po natin na patuloy itong kikilos patungo sa West Philippine Sea sa mga darating pang oras. Kung magpapatuloy nga ito sa inaasahan nating pagkilos at bilis na northwest sa bilis na 17 kilometers per hour, inaasahan po natin na bukas ng madaling araw ay tuloy na itong nasa labas ng ating air responsibility. Ganun pa man, nakataas pa rin yung mga nabanggit po nilang storm warning signal sa mga ilang lugar dito sa dulong hilaga sa Northern Luzon. Kaya't patuloy pa rin po yung pagpapaalala natin sa ating mga kababayan na direktang naapektuhan ng bagyo na mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Habang yung naninirahan malapit sa mga baybaying dagat, mag-ingat naman po sa malalaking pag-aalon na maring may dulot ng nasabing bagyo. Mang Chris, itong lapad ng bagyo, sako pa rin ba tayo kahit medyo palabas na itong particular to Metro Manila at Southern Luzon? Jiki, hindi naman tayo sakop ng estimated radius nitong Bagyong Helen. Subalit, dahil nga sa patuloy nitong pagkilos patungo dito sa West Philippine Sea, inaasahan po natin yung patuloy na pagpapaibahin ito ng habagat na siyang magdudulot ng pag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa nakararaming bahagi ng gitna at katimugang Luzon, lalong-lalo na po dito sa western sections. Ibig sabihin doon po sa mga landslide prone area, mga flash flood prone, talagang napakadelikado pa rin para magbalikan po yung mga residente kung sakaling humupa na yung tubig doon sa kanilang lugar. Opo, patuloy pa rin po yung pagpapaalala natin naman doon sa posibleng maapekto ng habagat, lalong-lalo na nga po yung mga nasa western section ng Central at Southern Luzon kasama ng Metro Manila. May mga inaasahan pa rin po tayong mga pag-ulan at posible pa rin makaranas tayo ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So dapat aware po yung ating mga kababayan sa mga kaganapan with regard to the weather condition ng kanilang lokalidad. Opo, pagkatapos na itong Bagyong Helen, meron ho ba kayong namomonitor pa na ibang weather system o sama ng panahon? Bagamat may mga kaulapan sa labas ng ating air responsibility, yung mga atmospheric models sa araw na ito ay nagpapakita na maliit naman or walang tsansa na maging bagyo ang anumang mga weather disturbance itong mga cloud bands sa labas ng ating air responsibility, Gigi. Sa tingin nyo ho ba panguling tanong na ito, sa tingin nyo ho ba kailan ulit natin makikita at mararamdaman yung init ng araw? Gigi, naasahan po natin na posible na yung latter part of Friday hanggang sa Saturday, Sunday ay yung gradual improvement ng weather condition
dito sa Metro Manila at sa nakararami pong bahagi ng Luzon habang tuluyan ng kumikilos or lumalayo ang bagyong si Helen dito sa ating bansa. Maraming po salamat, Ginoong Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa.